Pilipinas ay kilala hindi lang sa mga gandang tanawin, kundi higit sa lahat dahil sa mayayaman nitong kultura at tradisyon. Isa sa mga tradisyon ng Pilipinas ay ang pagbubuko. Ngunit alam pa ba ng mga kabataan ang mga tradisyong ito? Hay, bakit ba sa akin pa napunta yung binukot? Wala naman ako alam dun. Hi! Saan nga ba nagmula ang binukot? Ang binukot ay nagmula sa salitang bukot na nangangahulugang ikulong o itago. Ito ay napakahalaga at napakasinaunang tradisyon ng Pilipinas, partikular na sa parte ng Visayas tulad ng Panay Island. Ang binukot ay tumutukoy sa isang babae na pinili mula sa kanyang kabataan. Madalas ay dahil sa kanilang angking ganda, talino o mataas na antas sa buhay. Ito ay ginagawa upang ihiwalay sila at itago mula sa mata ng publiko. Ano nga ba ang kabuhayan at gampanin ng isang binukot? Sa ating perspektibo, ang binukot ay parang pinaparusahan, hindi ba? Ngunit ito'y kabaliktaran lamang sa kanilang tribo, sapagkat ang mga binukot ay tinuturing na kayamanan o prinsesa sa kanilang tribo. Bakit nga ba sila tinuturing na kayamanan? Dahil sila ang tagapangalaga ng kanilang kultura, sayaw, at iba pang mga tradisyon. Ang kanilang pangunahing kabuhayan naman ay sila ang tagapangalaga ng sugidanon o epiko ng kanilang tribo. Sila ang buhay na libro ng kanilang tribo. Nakadalasan ay sila ang nagkakabisado sa mga sugidanon na minsan ay inaabot pa ito ng daang oras sa pagkabisado. At panghuli naman sa kanilang kabuhayan ay kinakabisado ng mga binukot ang kanilang tradisyonal na paghahabi at pagsasayaw. Sa kanilang tradisyonal na paghahabi ay tinuturuan sila sa paghahabi ng kanilang mga damit, kasuotan o kasuotan. Isa na rito ay ang panukol. Ito ay tradisyonal na paghahabi sa kanilang tribo. Sa kanilang namang sayawin o pagsasayaw ay kinakabisado nila ang kanilang ritual na sayaw tulad ng binanog o sayaw na ginagaya ang galaw ng isang law. At ngayon ay alam nyo na kung ano ang gampanin at kabuhayan ng mga binukot. Alam nyo ba na ang mga binukot ay makakalabas lamang sa tuwing sila ay kakasal na? Kung hindi, pues alam nyo na. Ngayon, kadalasan nakakasal na mga binukot ay ang mga mayayaman lalaki o may mga kapangyarihan. Sa kadahilanan, ang dowry na kanila ipinapataw ay napakamahal. Ano nga ba ang mga proseso ng pagbubukot? Una ay ang pagkulong ng kwarto. Karaniwang sa edad na 5 hanggang 7 taon, ang mga batang babae ay inilalagay na sa pribadong silid kung saan sila ay hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng makipaghalubilo at makita ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga lalaki. Pangalawa ay hindi silang pwede magtrabaho. Hindi siya pwede gumawa ng mabibigat na trabahong pangbahay o trabahong pangbukid. Dahil dito, nananatiling makinis at maputi ang kanilang mga balat. Pangatlo naman ay ang hindi pagtapak sa lupa. Itinuturing na sagrado ang mga binukot kaya hindi sila pwedeng tumapak sa lupa. Kapag naman sila ay lumipat ng mga lugar, siya ay pinapasan o inaalsa ng kanyang mga magulang o kapatid. Sa kasalukuyan, pinoprotektahan at pinapasa na lamang ang mga natutunang epiko at burda sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga paaralan ng tradisyon o tinatawag na Schools of Living Tradition na hindi kinakailangang ikulong ang mga batang babae. Alam ko na.